Sa kapal ng hamog, nilakasan ni Marco ang loob habang tinatahak ang masukal na daan. Tahimik ang paligid, maliban sa kaluskos ng mga dahon at mga patak ng hamog na bumabagsak sa lupa. Biglang, may narinig siyang mahihinang boses, tila mga bulong na nagmumula sa dilim. "Dito ka, tulungan mo kami," sabi ng mga tinig na parang nagmumula sa hangin mismo. Pinilit niyang huwag pansinin, ngunit parang hinihila siya ng kuryosidad na hindi niya maipaliwanag. Habang sinusundan ang mga boses, napansin niyang kumikipot ang daan at ang mga puno ay tila nagsasara sa likuran niya. Unti-unting nilulunod siya ng dilim. Ang hangin biglang nanlamig at naging mabigat sa dibdib niya. "Malapit ka na," bulong muli ng mga tinig. Mas malapit at mas malinaw, halos maramdaman niya ang kanilang paghinga. Sa isang iglap, napansin niyang wala na ang bakas ng dinaanan niya. Ang mga palatandaan ay naglaho na parang bula. Nilingon niya ang paligid, puro hamog at anino ang bumabalot sa kanya. Tumakbo siya pabalik, ngunit parang paulit-ulit lang ang dinaraanan niya, paikot-ikot sa isang walang katapusang loop. Ang boses, ngayon ay nasa mismong likuran niya. "Ikaw na ang susunod." Nang lumingon siya, wala siyang nakita kundi ang sarili niyang refleksyon sa mga basang dahon. Nakangiti, ngunit may matang hindi kaniya, malamig at walang buhay. Doon niya naintindihan, hindi siya ang bumalik, kundi ang nilalang na matagal nang nag-aabang sa dilim ng hamog.